Okay, so punta naman tayo sa issue no about flood control. Ang tanong, may makukulong nga ba sa dami-daming investigasyon, sa daming Senate hearings, sa dami ng mga witnesses na nag-confess, may makukulong nga ba? O baka katulad lang din ito ng dati na ang daming witnesses, may mga confessions din, maingay rin sa social media, pero ang ending, walang may nakulong. O kung may nasampahan man ng kaso, na acquitted pa rin. So, ang ending, wala rin nagiging liable, no? Pero of course, bago ang lahat, gusto ko munang linawin, no? Ang content natin is walang halong pamumulitika. So, baka sabihin nyo kasi ito si attorney, pro or anti-DDS, pro or anti-Marcos, dilawan or pinklawan, or ano pa mga colors or political biases. So, wala po akong pakialam kung ano po ang political bias nyo or political affiliation nyo. Neutral lang po yung topic natin or yung discussion natin. At base lang po ito sa aking opinion bilang isang abogado at bilang isang practicing lawyer, no, or a litigation lawyer. Okay, so ito na nga. Paulit-ulit ang mga Senate hearings, paulit-ulit ang mga investigasyon, ang mga samot-saring interviews, at ilang buwan na ang nakalipas pero wala pa rin nasasampahan ng kaso, no? Sabi nga ng ICI, no, sa post nila, ICI cannot yet identify any government official involved in the anomalous flood control projects. As it says, investigation is from bottom to top. As of now, wala pa kami nakikita. Yun ang sabi ni Special Advisor Rodolfo Azurin sa isang press conference. So, sa dinami-dami ng investigasyon hanggang ngayon, wala pa rin. O baka naman meron na pero ayaw lang. Yun na nga ang tanong ng mga tao, bakit sa ilang buwan nang nakalipas, wala pa rin nasasampahan ng kaso? Kung ating iisipin, no, ang dami-dami ng mga na-name drop ng mga senador at mga kongresista tulad nila Senator Jinggoy Estrada, Senator Bong Revilla, Senator Cheese Escudero at mga kongresista tulad nila Zaldico at Martin Romualdez. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin nasasampahan ng kaso o bakit ang tagal-tagal ng proseso? Pero kung iisipin natin, no, parang deja vu itong flood control issue. Naalala niyo dati yung pork barrel scam or PDAF? Ang dami rin ng mga senador at kongresista na ni-name drop ni Janet Napoles during Senate hearing, no? At kabilang dito is sina Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada. So, parang kung may mga issue, no, about corruption, may mga issue about kickbacks, always present tong duo na to, no, si Senator Jinggoy at Senator Bong Revilla. Bakit kaya? Pero anyway, katulad din ng pork barrel scam or PDAF, sangkaterbang Senate hearing, sangkaterbang investigasyon, ang daming pangalan, ang daming mga involved na congressman at senators. Pero ang tanong, nasaan ngayon sila? Nasampahan ba ng kaso? May nakulong ba? So kung ating iisipin, no, sa mga senador na involved nung pork barrel scam tulad ni Senator Jinggoy at Senator Bong Revilla, saan sila ngayon? Naging senador pa, di ba? Nahalal ulit, na-acquitted, napawalang sala. Kahit na madami yung mga documentary evidence, no, na naglilink sa kanila, pero still acquitted sila. So ang mga involved dun sa pork barrel scam are the same senators that are allegedly involved here sa flood control project. So ang tanong, may pagkukulong ba o pareho lang to dati ng pork barrel or ng PDAF scam? May nasampahan ng kaso, patatahimikin yung kaso at ang ending is acquitted or dismissed ang kaso. So wala pa rin nakulong. Kaya nga sinasabi ko, wala talagang makukulong dito sa flood control project. Maingay lang tong usapan na ito, maingay lang ang issue nito, pero ang ending, wala ring makukulong. Kasi tulad na to ng dati, na nangyari na ito dati, no? Sabi ko nga, katulad ng pork barrel scam, may pattern. So ang mangyayari is may lalabas na issue. Magpapatawag ng Senate hearing in aid of legislation. May ipapatawag ng mga witnesses to testify, no? At may mga ini-name drop, may papangalanan, at may iimbestigahan, magkakandak daw ng investigation, and thereafter, magfa-file daw ng kaso.
Pag-file ng kaso, dyan magsisimulang tatahimik ang issue. Ida-drag siya ng ilang taon and then until such time na makalimutan na ng mga tao. So, ang ending, isang breaking news, dismissed ang kaso, acquitted si ganito, acquitted si ganyan, at wala rin may nakulong. O kung may nakulong man, yung mga nakulong is yung mga maliliit lang, hindi yung malalaki. Okay? So, pattern na siya. Hindi na siya bago. So, kaya nga, ngayon, sa flood control issue na to, ang tanong is, sino yung makukulong? Siyempre, bilang isang abogado, alam naman natin na hindi basta-basta ang pag-file ng kaso. Hindi basta-basta ang pag-gather ng evidence. Kasi, hindi porket may testimonya na ginamit sa Senate hearing, may dokumento na ipresenta sa Senate hearing, hindi automatic na magagamit mo yan sa korte. Kasi pagdating sa korte, may rules tayo, may tinatawag tayong admissibility of evidence. Yun ang pinagkaiba ng proceeding sa Senate hearing at proceeding dito sa korte. Okay? Kasi sa Senate hearing, yung purpose niyan is in aid of legislation para gumawa ng batas. Yung sa korte, ang purpose niyan is if in-final na criminal case sa isang akusado or sa isang tao, ang purpose is for either conviction or acquittal. Sa Senate hearing, walang acquittal at walang conviction kasi nga in aid of legislation, meaning para gumawa ng batas or kung may kailangan amyendahan para i-amyenda ang batas na yun. Okay? So, pero hindi naman ibig sabihin na yung mga dokumento or mga testimonya na ginamit sa Senate hearing is di na magagamit sa korte. Magagamit pa rin sila. Pero ang tanong is, lahat ba yun is admissible in evidence pagdating sa korte? Halimbawa na lang dito no is yung mga testimonya ng mga ipinatawag sa Senate hearing tulad ng mga Diskaya, nila Bryce Hernandez, nila Alcantara. So bilang abogado, kung pakikinggan mo ang kanilang testimonya, may mga certain portions ng kanilang testimonya that are considered hearsay. Okay? So pag nag-file ka ng kaso sa korte at ginamit mo yung ebidensya or yung testimonya na yun na hearsay, it is considered inadmissible in evidence. Okay? Sa Senate hearing kasi wala silang rules on evidence, wala silang kinukonsider na inadmissible. So lahat ng dokumento, lahat ng testimonya na binunyag sa Senate hearing, itatanggapin nila yun. Wala silang dinideclare na inadmissible o hindi mo yan pwede sabihin kasi wala kang personal knowledge, hindi mo yan pwede i-testify or sabihin sa publiko kasi wala kang, kasi hearsay yung statement mo or yung documentary evidence na ginamit mo is hindi siya in accordance with the rules of court. So, mako-consider siyang inadmissible. So, walang ganyan sa Senate hearing. Kasi nga, sabi ko kanina, in aid of legislation lang yung sa Senate hearing. Pero pagdating sa korte, yung mga portion ng mga testimonya na sinabi nila Diskaya, nila Bryce, nila Alcantara na allegedly daw si ganitong congressman, si Zaldico or si Martin or si senator ay tumanggap ng 25% kickbacks or naririnig nila sa mga tao na itong pera daw ay para kay Zaldico. So yung statement na yon, it's considered hearsay. And under the rules of evidence, it's inadmissible. So anong mangyayari? So ang ending, wala pa ring direct evidence na magtuturo na talaga nga si Zaldico or si Martin or sila Jinggoy or sila Bong Revilla ay tumanggap ng pera. Walang paper trail. Lahat i-testimonial evidence and ang credibility pa ng mga witnesses are still in question. You see? So, kaya sinasabi ko, maraming mga, katulad ni Zaldico, Martin Romualdez, walang makukulong sa kanila kung walang matibay na ebidensya. Okay? Kung may makukulong man, yung sa tingin ko na makukulong is yung mga DPWH engineer o yung mga pumirma sa mga dokumento patungkol sa flood ghost project, okay? Kasi pagdating sa korte, yung maglalaban dun is mga ebidensya. Kung wala kang matibay na ebidensya, baka ma-acquitted yung accused. Take note ha, sa criminal case, ang kailangan mo para makasecure ka ng conviction is guilty beyond reasonable doubt. If you cannot establish that, there's a high possibility that the accused will be acquitted from the crime charge. A slight doubt lang sa korte, pwede nang ma-acquitted ang akusado. So, kung wala kang direct evidence o let's say dokumento na makikita or magi-establish
na si ganito, si Senator Jinggoy, Senator Bong, si Martin, si Zaldi ay tumanggap ng pera or tumanggap ng kickback, then most likely ma-acquitted din sila pag nasampahan ng kaso. So kaya nga sinasabi ko, ang importante is ebidensya, documentary evidence. Kasi sa ghost project, yung issue naman dyan is whether or not may ghost project, which is given naman na may ghost project. So anong ebidensya mo na may ghost project? Yung mga dokumento. So sa dokumento, sino-sino yung pumirma, sino-sino yung tumanggap ng pera, sino-sino yung nag-release, sino-sino yung nag-funds. Kung sino yung mga tao na yun, most likely yun yung ma-filean ng kaso. Kasi sila may ebidensya. Unlike dun sa mga testimonya na hearsay na, wala pang personal knowledge. And most of them are considered speculative, no? So yun, take note ha, again, sa korte, pagdating sa korte, may mga tinatawag tayong admissible evidence at inadmissible evidence. Pag sinabi nating admissible evidence, yun yung tinatanggap ng korte, tinatanggap bilang ebidensya. Pag sinabing inadmissible evidence, yun yung mga hindi tinatanggap ng korte. For example, sa testimonya, hearsay statement or statement na walang personal knowledge ang isang witness, so considered inadmissible yun. Or if ang credibility ng isang witness is in issue. So, pwedeng hindi makonsider ang kanyang testimonya. Pagdating sa documentary evidence, if ang documentary evidence is tinatawag nating fruit of a poisonous tree, illegally obtained, inadmissible din yun. Okay? So, if hindi ma-authenticate yung ang documentary evidence, pwede rin siya makonsider as inadmissible in evidence. So, maraming factors, maraming circumstances na need mo i-consider once mag-file ka ng criminal case sa korte. So, yun na nga ang pagkakaiba ng proseso sa korte at proseso sa Senado. Okay? Sa korte, stricto kasi may mga rules of procedure tayo na dapat sundin. Sa Senado, meron naman silang rules of procedure pero hindi kasing stricto katulad ng sa korte. Mas liberal yung sa Senado at mas stricto yung sa korte. Pero hindi ko sinasabi na wala ng kwenta or hindi na importante ang Senate hearing. Importante pa rin yun kasi tinutulungan nito ang ating mambabatas o mga legislator na gumawa ng epektibong batas or kung may batas na kailangan amyendahan or kailangan i-repeal, ay magagawa nila yun. Isa pa, nakakatulong din ang Senate hearing na mapa-expedite or mapabilis ang pag-gather ng ebidensya or pagkuha ng mga ebidensya na pwedeng magamit sa korte. Okay? So, again, balik tayo. May makukulong nga ba dito sa flood control issue na ito? May senador ba na mananagot or congressman na mananagot? Or katulad lang din ito dati ng pork barrel scandal? Walang senador, walang congressman na nakulong. In fact, yung mga senador na involved sa pork barrel scam ay nahalal ulit at naging senador ulit ngayon, di ba? Kung may nakulong man, ang nakulong lang is yung si Janet Napoles at yung ibang mga maliliit lang. Pero yung sinasabing big fish, walang nakulong, na-acquitted pa ang iba, naging senador pa ulit. Okay? So comment down below and let me know ano sa tingin nyo ang mangyayari dito sa flood control project. Okay? That's it for Let's Talk Legal with Attorney Zai.